Hala, na-diagnose na ako ng diabetes. Naalala ko, sabi ni Doc, pwede naman ako kumain ng prutas eh. Kailangan lamang daw, limitahan kong pagkain ko ng carbs. Pero ano nga ba, yung mga prutas na pwede kong kainin? Dapat daw alam ko din yung glycemic index eh. Saan ko naman nanapit niya? Paano malalaman niya? Ayaw nga lang yung doktor yun. Masustansya ang prutas. Kapag may diabetes ka, kailangan mo ng sustansya. Ang prutas, mayroong asukal in the form of fructose. Kung may diabetes ka, kailangan mong umiwas sa matamis. Pero ang tanong, paano to babalansihin? Okay, ganito yan. Isa sa mga factor na kadalasang nakalilimutan natin pagdating sa pagkain ng prutas ay ang fiber. Yung fiber na yan, nakatutulong yan to slow down o pabagalin ang conversion ng fructose sa glucose at ang pagpasok nito sa dugo. Kaya kung pipili kayo between candies, sweets, sweetened beverages tulad ng soft drinks at saka ng prutas, doon kayo sa prutas. Pero syempre, laging tandaan na mayroong limitasyon kahit sa prutas. Hindi naman po pwedeng porke sinabi natin dito pwede kayong kumain ng prutas, lalantakan nyo na ang lahat ng yan. So eto na para sa mga taong nagtatanong kung ano ang mga halimbawa ng mga pwedeng kaining prutas at gaano karami. Eto na, pwedeng half ng medium size ng mansanas, pwede ring half ng medium size ng banana, pwede rin po ng honeydew melon, 1 cup, pwede rin ng 1 medium-sized orange, 1 medium-sized na peras, at 1 cup ng strawberries. Kung hindi ka pa solved dyan, pwede rin po ang pomegranate, prunes, at grapes. Relatively, ang glycemic index ng mga yan ay nasa around 25 to 45, kaya considered pa rin on the low side. Pero gusto ko lamang din po sabihin sa inyo na hindi porke sinabi ko dito ang mga sizes na yan, para sa lahat, ganyan na. Again, bawat po isa ay iba-iba po ang pangangailangan sa kanilang mga katawan, kaya kung kayo ay mayroong diabetes, best na magpakonsulta sa isang dietitian para magawan kayo ng dietary plan. Ang dietary plan po ninyo, maaari pong maglaman ng allowable limits o allowable serving sizes ninyo per food group sa buong araw o di naman kaya ay kung kinakailangan ng eksakto ang kakainin ninyo per meal, gagawan din po kayo ng distribution niyan into meals para maging sakto para sa inyo ang mga allowed na kakainin. Sana po ay maliwanag yon. Ibig sabihin, hindi porke sinabi ko dito sa inyo na pwede kayo kumain ng grapes, ilalantakan nyo ng isang napakalaking plastic. Hindi po yung ganon. Huwag kayong pilosopo. Tandaan din po na pagdating sa carbohydrates, hindi lahat pare-pareho. Meron syempre yung simple carbs at meron mga complex carbohydrates. Ang dapat iwasan na yung mga refined carbohydrates na siyang nagpapataas ng inyong mga blood sugars. Examples niyan, mga processed breads, pati na rin po ang mga sugar-sweetened beverages ninyo. Hanggat maaari, iwasan din po ang mga yan. Iwasan din ng white rice. Kung hindi po kaya, bawasan ang intake nito, pati na rin ang mga pastries at mga pagkain mula sa mga fast food chains. Kapag kayo ay kakain, unahin din po ang inyong gulay. Isunod ang inyong protina at saka ihuli ang inyong mga carbohydrate-rich foods. Ito ang tinatawag na layering. Yung hindi lamang panay carbohydrates ang kakainin po ninyo. Dapat din ay mayroong tamang mix ng lean protein at healthy fats para hindi lamang po carbohydrates ang pinanggagalingan ng inyong enerhiya. Again, tulad ng lagi natin sinasabi, moderation, variety, and balance are key to a lot of things in life. See you ulit next episode. Ingat!